Likas na magaling sa court si Marco. Sa edad na 17, gumagalaw siya ng may biyaya at lakas na hindi mo akalain kaya niya sa edad niya. Kaya niyang sumingit sa mga defender. Ang kanyang mga mata ay palaging nasa premyo ang basket. Ang kanyang jump shot ay isang napakagandang panoorin. Ang bola ay umiikot sa ere bago bumagsak ng walang kahirap-hirap sa net. Pangarap kong maglaro sa PBA na magbigay ng karangalan sa aking pamilya at sa aking bansa. Nagsanay ako ng mabuti, tinutulak ang aking sarili na maging mas mahusay araw-araw. Determinado akong gawing katotohanan ang aking mga pangarap. Nakita ng kanyang mga coach ang kanyang potensyal. Hinangaan ng kanyang mga kasamahan sa koponan ang kanyang dedikasyon at ipinagmalaki siya ng kanyang pamilya. Isa siyang sumisikat na bituin. Ang kanyang kinabukasan ay maliwanag at puno ng pangako. Isang araw, pagkatapos ng isang nakakapagod na practice, inalok ng kaibigan ni Marco na si Jake sa kanya ang isang paraan para makapagpahinga. Subukan mo to. Vape to. Makakatulong to para ma-relax. Nagalangan si Marco. Hindi pa siya naninigarilyo kailanman at ang pag-iisip na lumanghap ng ibang bagay maliban sa hangin ay parang kakaiba. Huwag kang mag-alala, pare. Hindi naman to katulad ng sigarilyo. Vapor lang to na may flavor. Ginagawa na to ng lahat. Si Marco, pagod at sabik na mapabilang ay kinuha ang vape mula kay Jake. Humithit siya ng nag-aalangan, ang matamis at malaprutas na lasa ay pumuno sa kanyang bibig at baga. Naubo siya, ngunit isang kakaibang pakiramdam ng pagre-relax ang sumunod. Tila hindi naman nakakapinsala. Sa una, ang pag-vape ay isang bagay na paminsan-minsan lang ginagawa ni Marco kasama si Jake. Ngunit ang matamis na lasa at ang pakiramdam ng pagre-relax na ibinibigay nito ay mabilis na naging nakakahumaling. Nahanap niya ang kanyang sarili na hinahanap-hanap ang vape, lalo na pagkatapos ng practice kapag pagod ang kanyang katawan at ang kanyang isip ay nagmamadali. Sinimulan niyang dalhin ang aparato saan man siya magpunta. Mas mabuti pa ito kaysa sa paninigarilyo. Kaya ako namang tumigil anumang oras. Ngunit sa kaibuturan, isang binhi ng pagkabalisa ang naitanim. Ang ubo na kanyang nakuha pagkatapos ng unang paghitit ay nagiging mas madalas. At ang kanyang tibay sa court na dating kanyang ipinagmamalaki ay nagsisimula ng humina. Ang unang pagkakataon na nakaramdam si Marco ng matinding sakit sa kanyang dibdib, inisip niya na ito ay muscle strain lang. Nangyari ito habang nagpa-practice, habang siya ay tumatakbo sa court. Nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang baga at isang matinding pag-ubo ang sumunggab sa kanya na nag-iwan sa kanyang hingal na hingal. Ang kanyang coach na nag-aalala ay sinabihan siyang umupo na lang muna sa natitirang oras ng practice. Sinubukan kong balewalain ang patuloy na pag-ubo na umuugas sa aking dibdib at ang nakakainis na pag-aalala na may mali. Sinabi ko sa aking sarili na ito ay sipon lang na kailangan ko lang magpahinga. Ngunit ang totoo, alam ko sa kaibuturan na higit pa doon. Ang vape, na dating simbol ng pagiging cool at pagiging kabilang, ay ngayon ay pinagmumula ng takot. Seksyon 5, paghina ng paglalaro. Habang ang mga araw ay naging linggo, ang paglalaro ni Marco sa court ay patuloy na humihina. Madali na siyang hingalin, ang kanyang mga tira ay nawala ng dating katumpakan, at ang kanyang bilis at liksi ay nabawasan. Ang coach ko, na dating napaka-optimistiko, ngayon ay tumitingin sa akin ng may pag-aalala. Ang aking mga kasamahan sa koponan na dating inspirasyon ng aking dedikasyon, ngayon ay nagbubulungan na sa kanilang mga sarili. Pakiramdam ni Marco ay isa siyang kabiguan. Ang sport na dating kanyang kanlungan, ang kanyang pasyon, ngayon ay parang isang pasanin na. Nahihiya siyang sabihin sa kahit sino ang katotohanan, kaya gumawa siya ng mga dahilan, sinisisi ang kanyang paghina ng paglalaro sa mga injury at pagod. Ngunit ang pagkakasala at takot ay nangungulit sa kanya. Alam niyang kailangan niyang tumigil sa pag-vape, ngunit ang adiksyon ay may hawak sa kanya na hindi niya maalis. Seksyon 6, isang mapaminsalang pagbagsak. Dumating na ang araw ng championship game. Ang enerhiya sa arena ay napakasigla, ang karamihan ay naghihiyawan sa pag-asam. Si Marco, sa kabila ng kanyang lumalalang kalusugan, ay determinadong maglaro. Utang niya ito sa kanyang koponan, sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili. Ngunit ang kanyang katawan ay may ibang plano. Sa kalagitnaan ng ikalawang quarter, habang papunta ako sa basket, isang matinding sakit ang dumaloy sa aking dibdib.
Natumba ako, nanlabo ang aking paningin, at pagkatapos ay nagdilim ang lahat. Bumagsak siya sa court. Ang hiyawan ng karamihan ay naglaho na parang isang malayong bulong. Sumugod ang kanyang mga kasamahan sa koponan sa kanyang tabi. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng pag-aalala. Tarantang kinaway ng kanyang coach ang mga mediko. Ang laro, ang kampeonato. Lahat ng ito ay naglaho na parang bulan ng si Marco ay nakahiga ng walang malay sa court. Malubhang pinsala sa baga, hindi na magagamot, vaping. Ang tunog ng mga makina ay pumuno sa payapang silid ng ospital. Nakaupo ang mga magulang ni Marco sa tabi ng kanyang kama, ang kanilang mga mukha ay maputla at hilam sa pag-aalala. Ang mga salidita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga, malamig at malupit. Ang mundo ay tila umikot sa kanyang aksis. Tahimik na umiyak ang ina ni Marco, hawak ang kanyang rosaryo. Ang kanyang ama, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala, ay tumitig sa kanyang anak. Ang anak na dating puno ng buhay, ngayon ay nakahiga ng walang magawa sa isang kama sa ospital. Ang pagkakasala ay hindi mabata. Kung napansin lang sana nila ng mas maaga, kung nakausap lang sana nila siya, kung naprotektahan lang sana nila siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Ang balita tungkol sa kalagayan ni Marco ay kumalat sa paaralan at sa komunidad na parang apoy. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan, ang kanilang mga batang mukha ay bakas ng takot at pagsisisi, ay binisita siya sa ospital. Ang kanilang tawanan at biruan ay napalitan ng mga kakailang nakatahimikan at pigil na paghikpi. Ang kanyang coach, ang kanyang mga mata ay namumugto, ay naglagay ng kamay sa balikat ni Marco. Hindi masabi ang mga salitang nakabara sa kanyang lalamunan. Pasensya na, Marco. Dapat ay nandito kami para sa iyo. Si Marco ay nakahiga sa kanyang kama, ang kanyang mga paghinga ay mababaw at hirap, ang kanyang dating masiglang mga mata ngayon ay mapurol at natatakpan ng sakit. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay bumalot sa kanya. Sinasakal siya ng mas epektibo kaysa sa anumang vape. Patawarin niyo po ako, Nate. Sana kaya kong ibalik ang nakaraan. Bumulong siya ng mga paghingi ng tawad sa kanyang mga magulang, ang kanyang boses ay paos at mahina. Hinangad niyang ibalik ang nakaraan, gumawa ng ibang mga pagpipilian. Ngunit ang oras na dating napakarami ay naubusan na. Ang libing ay isang malungkot na pangyayari, isang komunidad na nagkakaisa sa kalungkutan. Ang jersey ni Marco sa basketball na nakapatong sa kanyang kabaong ay nagsilbing isang masakit na paalala ng isang kinabukasan na ninakaw. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan, ang kanilang mga mata ay namumula at namamaga, ay tumayo na magkakatabi, ang kanilang kalungkutan ay ramdam na ramdam. Ang kanyang coach, ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ay nagbigay ng eulogy, ang kanyang mga salita ay nagpinta ng larawan ng isang magaling na atleta, isang tapat na kaibigan, isang minamahal na anak. Ngunit ang mga magulang ni Marco, ang kanilang mga mukha ay bakas ng hindi maisip na sakit. Ang sumira sa mga puso ng lahat ng mga nagtipon. Ang kanilang anak, ang kanilang pagmamalaki at kagalakan ay kinuha sa kanila, hindi ng isang trahedya o isang biglaang karamdaman, ngunit sa pamamagitan ng isang pagpipilian, isang tila hindi nakakapinsalang desisyon na nauwi sa isang bangungot. Ang kanilang kalungkutan ay isang bagay na nahahawakan, sinasakalang hangin sa simbahan. Ang kwento ni Marco ay hindi lang iisang kwento. Ito ay isang kwentong paulit-ulit na nangyayari ng may nakababahalang dalas sa mga paaralan at komunidad sa buong bansa. Ang pang-akit ng vaping, na ibinebenta bilang isang ligtas na alternatibo sa paninigarilyo, ay nakabitag sa isang henerasyon. Ang matamis na lasa nito ay nagtatakip sa isang mapanganib na katotohanan. Ang vaping ay hindi cool, hindi nakakapinsala. Ito ay isang nakamamatay na bitag. Ang legacy ni Marco ay hindi isa sa mga kampyonato sa basketball o mga tagumpay sa atleta, ngunit ng isang buhay na pinutol, isang kinabukasan na pinatay. Hayaan ang kanyang kwento na maging isang wake-up call, isang paalala na ang bawat pagpipilian ay may mga kahihinatnan. Piliin ang buhay, piliin ang kalusugan, piliin ang isang kinabukasan na malaya mula sa pagkagumon. Sabihin hindi sa vaping, ang iyong buhay ay maaring nakasalalay dito.